Okay, para sa ating pag-uusap ngayon, may hawak tayong isang napakasiksik na material. Ito'y isang theological text na sinusubukang ipaliwanag ang isa sa pinakamabibigat na konsepto, yung final judgment o paghuhukom ng Diyos. Puno ito ng mga sipi mula sa Biblia na parang pinagtagpi-tagpi para bumuo ng isang partikular na argumento. Tama. So, ang misyong natin para sa iyo ngayon ay hamayin itong material na to. Susubukan nating intindihin yung logic sa likod ng argumento niya. Hindi lang natin titingnan kung anong sinasabi, kundi bakit ganoon ang sinasabi, paano nito inilalarawan ng proseso, ano ang standard ng katarungan, at ano ba talaga yung ultimate goal ng lahat ng ito, ayon sa pananaw ng dokumento. Sige, simulan na nating himayin to. Ang unang-unang punto na tumalon sa akin ay kung sino ang hahatol. Kasi 'di ba ang ine-expect ko, ang Diyos Ama, yung parang ultimate figurehead. Pero sinasabi dito na ang hahatol daw sa lahat ay yung tinatawag sa teksto na ikalawang persona ng Diyos na sa teolohiyang Kristiyano, ito si Kristo. Bakit siya? At ano ang magiging basehan niya? Magandang panimulayan kasi yang mismo ang pundasyon ng buong argumento. Ang basihan daw ay ang kautusan ng pag-ibig. Simple pakinggan, no? Pero napakalawak. Bale, sino mang lumabag dito, sa pamamagitan ng pananakit o pagpapahirap sa kapwa ay haharap sa parusa. At ang parusang iyon ay inilarawan sa isang napakatinding imahe, yung dagat-dagatang apoy. Yan yung classic image na nakakatakot talaga. At sinasabi dito na sigurado na raw ang pupuntahan doon ng dyablo, ng mga bulaang propeta, at sino mang hindi nakalista sa aklat ng buhay. Pero ang mas nakakaintriga para sa akin ay yung koneksyon kung bakit yung ikalawang persona ang judge. Sinasabi ng material na ang pagsuway sa kanya ay katumbas na ng pagsuway sa Diyos Ama. Dahil siya raw ang mismong layunin kung bakit nilikha ang lahat. Parang sinasabi na kung hindi ka para sa kanya, wala kang dahilan para mag-exist. Medyo mabigat yon. At diyan pumapasok yung mas malalim na konsepto. Ang ideya ay hindi lang basta tagapagpatupad ng kautusan yung ikalawang persona. Ang argumento ay siya mismo ang kautusan. Siya ang embodiment ng kautusan ng pag-ibig. Kaya ang pagtanggi sa kanya ay hindi lang paglabag sa isang listahan ng mga do's and don'ts. Ito ay pagtanggi sa mismong standard ng katarungan, sa mismong disenyo ng sansinukup ayon sa pananaw na ito. Kaya siya ang tanging kwalipikatong humatol dahil ang paghatol ay pagsukat lang ng lahat ng bagay laban sa kanya. Okay. So, malinaw na ang framework. May judge, may standard, at may parusa para sa mga hindi pumasa. Ang akalain ng marami para lang ito sa mga masasamang tao sa labas ng simbahan, di ba? Pero dito sa susunod na bahagi, dito talaga ako kinilabutan. Binidigyang diin ng material na ang babala ay para rin at marahil lalo na sa mga mananampalataya. Ipin mo yung mga magsasaka noong unang panahon, pagkatapos anihin yung trigo, inilalatag nila yon sa isang patag na sahig. Tapos hinahampas o niyuyurakan ng hayop para maghiwalay yung mabigat na butil, yung trigo, at yung magaan na balat, yung ipa. Parehong galing sa anihan, parehong nasa loob ng giikan, pero magkaiba ang halaga at destinasyon. So ang simbahan, yung giikan. Nasa iisang lugar ang lahat, pero sa huli, sa dakilang paghuhukom sa puting trono, dun magkakalaman kung sino ang tunay na butil at sino ang ipa na parang hanggang balat lang pala. At ang ipa kahit galing pa sa loob, susunugin. Ganito rin daw yung talinghaga tungkol sa mga damo na hinayaang tumubo kasama ng trigo. Sa anihan, hihiwalayin din sila para sunugin. Eksakto. At para patunayan na hindi ito bagong interpretasyon, ipinapaalala ng dokumento na ang mga babala sa bagong tipan, partikular sa mga sulat sa mga taga-Korinto at Galatia, ay para sa mga komunidad mang mananampalataya. Ang mensahe ay malinaw, hindi sapat na nagsimula ka sa espiritu. Ang tanong ay, paano ka magtatapos? Kasi posible raw na magsimula ng tama pero magtapos sa mga gawa ng laman at humantong sa parehong parusa.
At yung pinakamabigat na babala, grabe, ito ay para sa mga taong, ayon sa teksto, nakaranas na ng lahat, nalaman na ang katotohanan, naging bahagi ng banal na espiritu, natikman ang kabutihan ng salita ng Diyos, at nalinis na ng dugo ni Kristo. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, tinalikuran pa rin nila. Grabing description dito. Oo, para sa kanila, ayon sa pananaw na ito, wala nang natitirang handog para sa kasalanan. Bakit? Kasi ang kanilang pagtalikod ay tinuturing hindi lang simpleng pagkakamali. Ito raw ay isang aktibong paglapastangan sa mismong dugo na dapat sana'y nagligtas sa kanila. Parang sinasabi mong walang halaga yun. At isa raw itong direktang pag-insunto sa espiritu ng biyaya. Kaya ang tanging naghihintay na lang daw ay isang nakakatakot na paghihintay sa paghuhukom at naglalagablab na apoy. Sinasarado na nito ang pinto para sa kanila. Okay, so naintindihan na natin yung big picture ng paghuhukom, pati yung mga dating mananampalataya, kasama pala sa audit. Pero dito ko medyo naguguluhan. Kung ang parusa ay dagat-dagatang apoy, parang one size fits all yan, no? Paano nagiging fair yon kung ikukumpara mo yung kasalanan ng isang ordinaryong tao sa halimbawa kay Satanas mismo? Tinatalakay ba ng dokumento yung level ng katarungan? Mahalagang tanong yan at oo, tinatalakay yan. Dito ipinapakita na ang sistema ng katarungan na inilalatag ay hindi one size fits all. Ginamit dito ang isang talinghaga mula sa Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa mga alipin. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon pero piniling hindi sumunod ay tatanggap ng maraming palo o mas mabigat na parusa. Samantalang yung aliping hindi nakakaalam at nakalawa ng mali ay tatanggap ng mas kaunting palo. So may konsepto ng pananagutan base sa kaalaman. To whom much is given, much is required. Make sense? Kung mas marami kang alam, mas mataas ang expectations sa'yo. Precisely. Ang prinsipyo ay kung kanino maraming ipinagkatiwala, marami rin ang sisingilin sa kanya. Ibig sabihin, ang bigat ng parusa ay direktang proporsyonal sa bigat ng kasalanan at sa level ng kaalaman at oportunidad na ibinigay sa isang nilalang. Kaya hindi pareho ang parusa ng lahat. Na medyo kakaiba. May analogy tungkol sa langis. Ikinukumpara raw ang kasalanan sa langis. Kung mas marami kang kasalanan, mas marami kang langis. At mas matagal kang masusunog sa apoy. Dito napapasok yung, sandali, ito yata yung pinaka-nakakagulat sa lahat. Kasi ang popular na konsepto ng impyerno ay walang hanggang pagdurusa. Pero dito, ang sinasabi ng material ay parang may expiration date pala ang parusa. Yan ang isa sa pinaka-controversial na ideya sa dokumentong ito. Sa teolohiya, ang tawag dyan na annihilationism o conditional immortality. Ang argumento ay oo, may katapusan ng pagdurusa ng individual. Kapag ang isang nagkasala ay nasunog na katumbas ng bigat ng kanyang mga kasalanan, yung langis niya, hindi siya mananatili sa pagdurusa magpakailanman. Lang isang kandilang naubos, babalik ka sa non-existence. That's a massive departure from the usual understanding. Ganoon nga ang pagka-frame dito Ang tawag dito ay ikalawang kamatayan. Ang una ay ang physical na kamatayan. Ang ikalawa ay ang tuluyang pagkawala. Ang pagbabalik sa hindi pag-iral. Sinasabi ng pananaw na ito na ang apoy na susunog sa kasalanan ang maaaring maging walang hanggan pero hindi ang mismong pagdurusa ng nagkasala. Ang ultimong layunin daw ay puksain ang kasalanan mismo, hindi pahirapan ang nagkasala ng walang katapusan. Okay. Sa isang banda, may logic yung sinasabi na ubusin yung kasalanan, hindi lang pahirapan yung tao. Pero ang hirap pa ring isipin na ang solusyon ng isang makapangyarihang nilalang ay i-delete ka, parang ang final. At bakit kailangan gawin ito ng hayagan? Bakit kailangan ng isang dakilang paghukom sa puting trono kung saan nanonood ang lahat? Ito ay isang napakahalagang punto sa lohika ng teksto. Kailangan daw itong gawin ng hayagan dahil kailangan maunawaan ng lahat ng nilalang, mula sa pinakamataas na anghel hanggang sa mga taong naligtas, ang perpektong katarungan ng Diyos. Kung ang paghuhukom ay lihim na gagawin, maaaring may mag-alinlangan, may magtanong, naging patas ba talaga yan? Ang argumento ay para mapanatili ang kapayapaan sa hinaharap, kailangan walang kahit isang duda na natitira sa isipan ng sinuman tungkol sa pagiging makatarungan ng Diyos. I see.
So yung public spectacle ay hindi para sa kahihiyaan lang, kundi para sa transparency, para lahat ng mananatili sa bagong nilikha ay lubos na nakakaunawa at sumasang-ayon sa naging hatol. Eksakto. At dinudugtong ito sa konsepto ng malayang kalooban o free will. Sinasabi na ang lubos na pag-unawa at pagtanggap sa katarungan ng Diyos ang siyang kukumpleto at magpeperfekto sa malayang kalooban ng mga nilalang. Kapag nakita na nila ang buong kwento, mula sa simula ng kasalanan hanggang sa kahinatnan nito at naintindihan na nila kung bakit kailangang maging ganung katindi ang hatol, doon na raw tuluyang maaalis ang posibilidad na may pumili pang magkasala sa hinaharap. Kumbaga, lesson learned for the entire universe for all time. Okay, I'm trying to connect the dots here. Meron tayong public judgment para ipakita ang katarungan, meron tayong parusang nakadepende sa bigat ng kasalanan, at ang dulo nito ay non-existence para sa mga hinatulan. So ano ang point ng lahat nito? Kung ang goal lang ay parusahan ng masama, parang ang daming aabutin. Ano yung bigger picture na binubuo ng teksto? Ang ultimong layunin ayon sa teksto ay ang kumpletong pagpuksa sa kasalanan. At hindi lang yung mga kasalanang nagawa na, kundi maging ang mismong posibilidad na magkasala pa sa hinaharap. Ang paglikha ayon sa pananaw na ito ay hindi patapos. Matatapos o makukumpleto lamang ito kapag ang malayang kalooban ng lahat ng nilalang ay naging perpekto na, kung saan wala nang sinumang ang pipiliing magrebelde o magkasala laban sa lumika. Ito yung final state of completion. At dito na naman bumabalik yung ikalawang persona. Sinasabi sa material na kaya nga siya naging isang nilalang, kaya siya naparito, ay para wasakin ang mga gawa ng dyablo. Inilalarawan din yung digmaan sa langit kung saan si Satanas at ang kanyang mga anghel ay pinalayas at inihagis dito sa lupa. So, itong buong kasaysayan ng tao ay bahagi lang pala ng isang mas malaking cosmic clean-up operation. Ganun na nga. At ang pinakahuling hakbang sa cosmic cleanup na yan ay ang pagtapon mismo sa kamatayan at sa Hades, yung konsepto ng kamatayan at ang lugar ng mga patay, sa dagat-dagat ang apoy. Sinasabi na ang kamatayan ang kahuli-hulihing kaaway na kailangang malipol. Kapag nangyari na yan, wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, pag-iyak o sakit. At sa puntong yun, kapag ang kasalanan at lahat ng epekto nito mula sa espiritual na paghihiwalay hanggang sa pisikal na pagkabulok ay tuluyan ng nawala, doon palang masasabi na mission accomplished. Ang paglikha ay ganap ng nakumpleto. Eksakto. Kapag ang lahat ng bagay ay naisaayos na muli sa ilalim ng pamumuno ng ikalawang persona at naalis na ang lahat ng sumasalungat dito, doon nagtatapos ang kwento ng pagtubos at paghuhukom. Doon nagsisimula ang walang hanggang estado ng perpektong kaayusan. So kung titingnan natin ang buong larawan na ipinipinta ng material na ito, ang buong proseso ng paghukom mula sa matinding konsepto ng apoy hanggang sa hayagang paglilitis ay hindi lang pala tungkol sa paghihigante o retribution. Nakatuon pala ang lahat sa isang napakalaking layunin, ang pag-abot sa isang perpektong estado kung saan ang kasalanan at ang anino nito ay hindi na kailanmang iiral pa. Oo. Ayon sa interpretasyong ito, hindi ito primaryaryong tungkol sa pagpaparusa. Ang parusa ay isang necessary step lang. Ang tunay na layunin ay isang kosmikong proseso ng paglilinis, pagwawasto at sa huli, pagkumpleto ng original na plano ng paglikha. Isang restorasyon pabalik sa perpektong kaayusan na mas matibay na dahil dumaan na sa pagsubok ng kasalanan at nananatiling tapat. Napakaraming unpack bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo. Kung ang katarungan, ayon sa argumentong ito, ay nangangailangan ng ganap na pagkaunawa at voluntaryong pagsang-ayon mula sa lahat ng nilalang para itong maging ganap at permanente, ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa ugnayan sa pagitan ng walang hanggang kapangyarihan ng lumikha at ng kalayaan na ipinagkaloob niya sa kanyang mga nilikha?